4:00 pa lang ng madaling araw. Ang malamig na sahig sa kusina ng bansang Kuwait ang nagsisilbing alarm clock ni Marisa. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, hindi ang kanyang mga anak sa probinsya ang kanyang nakikita, kundi ang tumpok ng mga hugasing iniwan ng kanyang mga amo kagabi. 5 taon na si Marisa sa kanyang amo. Ngunit pakiramdam niya ay tumigil na ang takbo ng oras. Ang kanyang cellphone ay matagal nang kinuha. Tanging tuwing kabilugan lang ng buwan, pinapayagan humawak ito sa ilalim ng pagmamatsyag ng mata ng kanyang arabong amo. Wala siyang takdang oras ng pahinga. Kapag natutulog na ang lahat, doon pa lamang siya pwedeng umidlip sa isang maliit na sulok sa labahan. Ang kanyang pagkain, madalas ay ang mga tira-tirang kanin at ulam na malapit ng mapanis, o di kaya'y kapirasong tinapay na kailangang pagtiyagaan hanggang gabi. Hindi lang ang katawan ni Marisa ang bugbog sa trabaho, kundi pati ang kanyang dangal. Sanay na siya sa sigaw na halos magpayanig sa dingding ng mansyon. Kapag may mansyang naiwan sa sahig o hindi agad nasunod ang utos, isang masakit na salita o kung minsan ay mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso ang natatanggap niya. Ang pangarap niyang makapagbakasyon at mayakap ang mga anak ay nananatiling pangarap lamang. Paulit-ulit na itinatanggi ng kanyang amo ang kanyang exit visa. Ngunit ang pinakamasakit na latay ay hindi nanggagaling sa kanyang amo, kundi sa mga mensaheng natatanggap niya mula sa sariling pamilya kapag nahawakan niya ang kanyang telepono. "Nay, kailangan ko ng pambayad sa matrikula." "Ate, sira ang bubong natin. Padala ka ng extra." "Nasaan ang remittances mo? Bakit kulang?" Bihira siyang tanungin kung kumain ka na ba o kumusta ka na dyan. Ang turing sa kanya ay isang ATM machine na hindi nauubusan ng pera. Hindi nila alam na ang bawat pisong ipinapadala niya ay kapalit ng kanyang gutom, puyat, at luhang mabilis niyang pinupunasan bago pa siya makita ng kanyang amo. Sa kabila ng lahat, nananatiling nakatayo si Marisa. Sa gabi, bago siya pumikit, tinitingnan niya ang kanyang mga palad. Magaspang na sa kalyo. Ibinubulong niya sa dilim ang isang dalangin na balang araw, hindi na siya alipin sa pera o ng ibang tao. Na balang araw, uuwi siyang buo ang pagkatao, hindi lang bilang isang provider, kundi bilang isang nanay na karapat dapat ding mahalin at alagaan.